Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Thank you for being here. Thank you, new subscriber. Thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, thank you and hope you like what I'm doing here. And if you do, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's start. This is just another general love reading for the collectives, and titignan na natin ano yung lalabas, kaninong story to, sino maka-resonate ito, tignan natin yung situation ninyo, and so on and so forth. So I'm going to pull oracle cards, okay, and tignan natin kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. So let's see, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Hindi na tayo nagkakaintindihan. So, hindi na daw kayo nagkakaintindihan dalawa. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Tinatapos ko na kung anong meron sa atin. Ouch! Okay. Sakit naman ito. So, titignan natin. Pipili ako ng another oracle card. I'm going to pull another oracle card from this love message oracle card. Message from your love. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will reap great rewards. So, another oracle card for situation. Let's see. Feeling ko dito, sa reading na to, nahihirapan kang bumitaw sa sitwasyon na to. Parang ayaw mong bumitaw. Mercury, messages, travel, communication. So, this you might be, or your person might be a Virgo or Gemini. Okay? So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, merong message dito. So, tinatapos, hindi na tayo nagkakaintindihan pa. Sabi ng person mo. Bakit kaya? Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Tinatapos ko na kung anong meron sa atin. Bakit gusto niya itong sabihin sa'yo? Bakit ito yung gusto niya sabihin sa'yo? Tignan natin sa tarot card. Hindi na tayo nagkakaintindihan pa. Why? Lagi na kayo nag-aaway dalawa. Napapagod na siya. Parang he or she just really wanted to drop. To surrender the fight and just walk away. And feeling ko gusto niya na talaga mag-decide dito na mag-walk away na talaga. I can see here na you might be married or engaged or in a serious commitment. Yet this person is already thinking of a decision na kasi nahihirapan na siya. Mabigat na para sa kanya itong relationship ninyo. Gusto niya man. However, nag-try pa naman talaga siya. Parang gusto niya pa na sana maayos pa to. Kaya lang, parang feeling niya, mistulang
lumalaban na siya sa mga hadlang or napapa-challenge na talaga siya sa sitwasyon, lalo na siguro sa away ninyong dalawa. So, parang he or she just really wanted to cut off the connection or the relationship to have changes in his or her life. So, might be either kayo yung married or merong dito, may issue sa inyo about marriage. So, nasa doon lang yung sa dalawa kung saan kayo naka-resonate, okay? Kaya hindi na kayo nagkakaintindihan. Palagi na lang kayo nag-aaway. Palagi na lang kayo nagbabangayan. And, nadidisappoint na talaga siya dito. So, hindi ko na alam kung sino ang pipiliin ko. So, definitely, dalawa kayo dito. Wife and you. Could be. Wife and you could be. See? See, hindi niya na alam. Hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya. Sa marriage niya, family niya, or yung feelings niya para sa'yo. Kaya hindi niya na alam kung sino ang pipiliin ko. And nakikita ko dito, on and off na din yung connection ninyo. Bakit ganito siya? Nandito. Hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Andito yung, this is the 7 of Cups. Same sa, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. Hindi siya makapag-decide. May mga other option siya. Kumbaga, I mean, you became one of the option kung kanino siya mag-choose between the two of you. And cold na yung connection ninyong dalawa dito, or on and off na. Cold na. Wala na. Malamig na talaga yung pagsasama ninyong dalawa. And misto lang feeling ko on your part could be parang lumalaban ka na dito sa right mo. Might be as who you are sa person na to. And I can see also here na andun sa point na siya also lumalaban na din siya. Kumaga, nahihirapan na din siyang lumaban. Nahihirapan na siyang ipaglaban. Parang ganun. And parang gusto niya na lang mag-focus into one thing. Kasi naguguluhan na siya, nahihirapan na siya. And I think also here, there are full of judgment here, partly from other people, sa mga kakilala ninyo, or sa family niya, sa family ng asawa niya could be, or sa parang kung ikaw yung asawa sa family ninyo, parang ganun. Takes what resonates, okay? So, tinatapos ko na kung anong meron sa atin. Feeling ko kasi may asawa siya at hindi ikaw yun. Pero pwede namang ikaw yung asawa at may iba siya. Kasi this is a general love reading. So, kung saan kayo maka-resonate, doon kayo. So, tinatapos ko na kung anong meron sa atin. Let's see. So, this person really like, parang, alam niya na unfair siya sa'yo. Nasa imbalance connection na kayong dalawa. He loves you. Or she, or he loves you. But then, yun na nga, hindi na nga inosente. Might be both of you, both sides, sa asawa, tsaka sa'yo. Hindi na inosente yung mga nangyayari. Alam na may other person, alam naman, may wife. And, kailangan na talagang ihinto to. Kailangan na talaga tong i-cut off. And feeling ko kasi yung person mo, mag-o-offer talaga siya dito ng new beginning towards the family. So, doon talaga siya. So, para sa reading na to, okay? Pero sabi ko nga, pwede tong vice versa. Pero para dito sa reading ko, etong ikaw yung other party dito. Kasi tinatapos niya na babalik na siya sa family. So, yun. And ano ba talaga nangyari? Let's see. What happened? Okay, may nakapagsabi. May nakapagsabi dito about sa inyo. And dito nag-start na, nagkagulo na.
parang nagkaroon na ng imbalance yung connection ninyo. Kasi, nung nalaman nung isa about sa inyo, dun nga parang nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na dalawa. And feeling ko dito, nung nagkaroon na ng clarity, dito na parang may mga judgment na. Mga harsh po words na nasabi, nag-aaway na din sila. And isa pa dito, pati kayo na din. Kasi siguro nung nalaman, syempre naglaylo siya. And then, pati kayo, nag-aaway na din kayo. Kasi may changes na din siya dito sa side mo. Sa inyong relasyon. May changes na. So, nalaman kasi na this person is betraying her and you as well. Nalaman kasi na may karelasyon pala to. Unexpectedly. Kaya nangyari to sa inyo. Bumigat yung sitwasyon. Hanggang sa trinay niya naman siguro na kumbaga ayusin. Balansehin yung sitwasyon. Kaya lang, sabi nga niya dito, hindi na kayo nagkakaintindihan. At napapagod na din siya dito. Kaya, kung pagpipilian, parang sinasabi niya na, balik na lang ako sa kanila. Balik na lang ako sa kanya. Siya na lang yung pipiliin ko. Ito yung nangyari. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo ngayon? Mahal ka naman niya, tsaka namimiss ka niya. So, hindi kayo nag-uusap. Kaya pala nandito yung Mercury. It doesn't mean na Mercury retrograde to, ha. Wait lang. Ayun, na-atching kasi ako. Anyway, it doesn't mean na Mercury retrograde to, ha. Mercury could be mean na nasa point kayo talaga na yung communication ninyo is hindi okay. And this person still wanted to communicate with you though. Malayo siguro kayo sa isa't isa kasi may travel din dito eh. So, there's a possibility LDR situation to. And, namimiss ka niya. And, mahal ka naman niya. May nararamdaman siya para sa'yo. Kaya lang kailangan niyang umalis kasi minamamanan na siya. And, isa pa, hindi niya talaga alam dito kung sino yung pipiliin niya sa inyong dalawa. So, gusto niya muna talaga na mag-move forward. However, gusto kanyang kausapin to explain to you about this. Nagsisisi naman siya, nakukonsensya din siya. Nalulungkot din siya na ganito yung nangyari sa inyo. Tirnayin niya naman kasi dito, yung nag-aaway na kayo at hindi na kayo nagkakaintindihan pa. Tirnayin niya naman kasi na baka pwede pang maayos, kaya pang balansin yung sitwasyon. Kaya lang, syempre, tao lang naman siya. It's not he or she's not perfect. So, napapagod din siya. So, sa reklamo, away, ganyan, tampo, parang para sa kanya, mahirap na tayo magkaintindihan pa. And nahihirapan din ako kung sino yung pipiliin ko sa inyong dalawa. Pero sa totoo lang, mahal ka ng person na to. Minahal ka niya. And, nahihirapan talaga siya kung sino sa inyong dalawa dito ang pipiliin niya. Napapagod na din kasi siya. Napapagod na siya sa mga pinapahiya siguro siya, sa mga salita na, sa mga ginagawa niya nung nagkaroon na ng clarity. Siguro naging controlling na siguro yung isa, palagi na nagmamanman, nagsiselos, and palagi na nga parang naiipit na din siya sa sitwasyon. Kaya nga nakikita ko dito sa part niya, both side na nahihirapan na siya. So, hindi niya na alam anong gagawin niya. Kaya, in a way, tinatapos niya na kung anong meron sa inyo kasi parang kailangan kong gawin to. Hindi ko man gusto to, kailangan kong gawin to. Kasi para wala nang gulo, nahirapan na din ako. On your part naman, ikaw, hindi mo din alam, pati ikaw naman din, nahihirapan ka din mag-isip dito. Nako-confuse ka din dito kung kakamping mo pa ba siya, or
papunta na talaga kayo dito sa tuluyang no communication na talaga. Kasi no communication kayo eh. 'Di ba? Sabi niya tinapos ko na. So hindi na kayo nag-uusap ngayon, kaya nga nami-miss ka niya. So nasa point ka na umaasa ka pa din, however, na babalik pa rin talaga siya at mag-offer sa iyo ng new beginning, though on your part hindi mo din alam kung anong desisyon ang gagawin mo dito at naghihintay ka dito sa kanya na bumalik. Kasi parang naniniwala ka pa din na babalik pa din siya. Pero sometimes napapaisip ka kasi dito na baka nga talaga na inayos niya yung doon sa kanila. Nag-focus na siya doon kaya hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. So take a leap of faith. Sinasabi dito na only when you're willing to step out of your comfort zone will reap great rewards. So, nasa iyo yung decision dito. If you will going to walk away emotionally from this connection since you already know the truth at hindi ka na maghintay kung babalik pa ba siya or hindi, then there is a possibility might be darating yung araw, dadating din yung para sa iyo talaga. Kasi pag lumabas ka na dito sa sitwasyon na to, there is a possibility ma-rewardan ka ng universe with the right person or with a nice life, with a great life. New beginning could be something like that. So hindi mo kailangan na ma-confuse at kailangan na hindi mo din kailangan dito na patunayan yung sarili mo. Okay? Na worth it ako, bakit ako ganito, bakit ganito. Hindi mo kailangan gawin yun. Instead of, you need to step back and to start a new beginning of your life. Kasi itong relationship nito, sabihin mo natin na kayong dalawa, tumagal kayo. Or patagal na kayong dalawa. Wala pa din, malabo pa din yung sitwasyon na magkakatuluyan kayong dalawa. Kasi nga may pumigil na, nalaman na yung doon sa isa. Hindi pala sila nito hiwalay. If sinabi niya sa'yo na hiwalay sila, hindi sila hiwalay kasi mayroon pa siyang right na pumigil sa relationship ninyo dalawa. So, pwede itong vice versa as I said, okay? So, you are not really talking right now. This person gave you silent treatment. Kaya nga you are waiting. Why this person gave you silent treatment? It is because gusto niya nang putulin nga talaga yung connection ninyo, yung relationship ninyo. As sabi niya nga dito, tinatapos ko na kung anong meron sa atin. Siguro ito, hindi mo alam to. Siguro hindi niya sinabi sa'yo to. Hindi niya sinabi na maghiwalay na tayo. Ito lang talaga yung gusto niyang sabihin sa'yo. Siguro hindi niya din sinabi na hindi na tayo nagkakaintindihan pa. Hindi ko na alam kung sino yung pipiliin sa inyo. Hindi niya sinabi yun. Siguro ito lang yung gusto niyang sabihin sa'yo. Na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Kasi nandito sa point na this person is still very much connected to you. This person felt the connection talaga. But then, kailangan niyang putulin to. Kailangan niyang umalis dito para ayusin yung sa kanila. Para wala ng gulo. Para wala ng gulo. Kasi nagkaroon na nga ng clarity. So, naglalakas loob talaga siya dito na, kumbaga, naglalakas loob siya dito na misto lang, wala na lang siyang pakialam sa'yo. Siguro, parang iniiwasan niya na lang mangialam sa'yo. Kumbaga, even though na nasasaktan siya or naiisip ka niya or iniisip niya kung ano na kayang nangyayari sa'yo, alam niya nasasaktan ka, alam niyang naghihintay ka, yet hindi mo nararamdaman yon, yung concern niya, yung love niya, yung care niya, kasi hindi niya pinapakita yon. Siguro ang nakikita mo sa kanya is okay na siya, move on na siya, or somehow wala ka talagang news about sa kanya. So, para sa kanya kasi to, para magpatuloy ka na lang talaga sa pag-move on. Para magpatuloy ka na. Kahit gustuhin niya man talaga, nakausapin ka, puntahan ka, balikan ka. Pero parang para sa kanya kasi, para saan pa? Ayusin ko na lang to. Ayusin ko na lang tong pamilyang to. Parang ganun. Or marriage na to, something. Kasi napapaya siya dito. Parang masasakit talaga na nasalita yung nabibitaw sa kanya doon sa kabila. So, let's see more. Okay?
Ano yung plano ng person na to about sa inyo? Plano niya na talagang umalis. Plano niya nang umalis sa connection ninyong dalawa. Emotionally na talaga to. Like, iwan niya na talaga sa'yo pati yung nararamdaman niya para sa'yo. At saka, kumbaga maglalakas loob na lang talaga to siya na mag-focus kung nasaan siya ngayon. I can see here kasi na even darating yung araw, maiisip niya pa din kahit magiging friends man lang na sana kayo or magkaayos man lang o magkita man lang kayo. Kasi napipil ko LDR to. Magkita man lang kayo. Gusto niya mangyari yun. Kaya lang hindi pa siya talaga sure. See, hindi siya sure sa mga pwedeng mangyari. Parang kung ito man yung mga plano niya, na gusto niya mangyari, hindi pa rin siya sure kung mangyayari to. Lalo na ngayon sa point na papunta na kayo sa ending. Breakup, something like that. Kaya lang minsan naiisip ka talaga niya. Minsan di siya nakakatulog sa gabi, thinking about kung kumusta ka na. Alam niyang nasaktan ka, alam niyang naghintay ka. So parang nandun sa point na hoping siya na naka-move on ka na. Hoping siya na okay ka. Hoping din siya na masaya ka. Kasi para sa kanya, kung ganun man yung mangyari, masaya na din siya para sa'yo. Ayaw niya yung nakikita kang malungkot at hindi nakakapag-move on. So, let's see kung ano yung pwedeng mangyari in the near future or for the outcome of this reading. Ano yung pwede maging outcome ng reading na to? Outcome of this reading. Well, dito sa kanya, sa point niya, sa kanya, sa side niya, feeling ko itong person na to, mag-i-stalk talaga to siya sa'yo. Mag-gather siya ng information about you kung kumusta ka na. Either i-stalkan ka niya or pagtatanungan ka niya sa mga kakilala ninyong dalawa. Mako-confuse pa din talaga to siya sa nararamdaman niya para sa'yo. And sila, feeling ko mag-aaway to sila kasi may trust issue na dito Diba may clarity na? So, there's a possibility na either magkakaroon sila lagi ng pagtatalo nito. And ikaw naman sa point mo, umaasa ka pa din kahit papano nababalik siya sa'yo. Though, nasa point ka na healing. Healing ang tawag dito kasi masakit pa para sa'yo. Kumbaga, parang nag-grieve ka pa sa kawalan niya sa buhay, tama ba? Sa pagkawala niya sa buhay mo. Pero, however, nagkakaroon na din sa'yo dito ng dahan-dahan na namumulat ka na din na kailangan ko na din siguro mag-move on. So, parang ganun. Minsan, pag naiisip mo siya, lalo na sa gabi, naiiyak ka talaga at however, tinatry mo na baka baka babalik pa talaga siya. And somehow, sometimes, nagkakaroon din ng realization sa'yo dito na kailangan ko na mag-move on. So, you are in a healing process. Dahan-dahan. Ganun naman kasi talaga yung pag-move on. Hindi madali. Minsan, napapalingon ka sa past, na memories, naiiyak ka, naiisip mo, bumabalik yung pagmamahal mo, yung pain. Then another day, nandun ka naman sa point of moving forward. Okay na ako, maayos na ako. Parang ganun. So, healing. Nasa healing process ka pa talaga dito.
And parang somehow nasa yun din naman na hindi na siya sure na babalik sa'yo, but andun ka din sa point na if ever man na babalik siya sa'yo, you will going to take the leap of faith talaga to accept this person again. And but then alam mo naman, parang andun ka lang sa point na baka hindi na siya babalik sa'yo. And isa alam mo na din na may hahadlang na, may ganito na, may asawa could be. And ayusin niya na lang yung family niya, ikaw mag-move on ka na lang, hindi ka naman inosente sa mga nangyayari. So parang dinadahan-dahan mo na lang to tanggapin. Kahit siya din naman nahirapan din siya mag-move on sa'yo. Honestly, in the future, magkakaroon pa kayo ng connection or communication ng person na to. Kasi hindi siya makakatulog dito. Somehow, sometimes. Lalo na pag ini-stalk ka niya, nakikita ka niya na medyo you're enjoying your life na, bumabalik ka na sa blooming, you know, nagbo-bloom ka na ulit, gumaganda ka na or something, nagiging okay ka na. Iisipin ka nito, and somehow etong person na to ma-attract siya balik sa'yo, and baka nga babalik pa siya, baka magpaparamdam to siya sa'yo in the future, and might be this person who going to ask you na magkabalikan, pwede ba tayo magkabalikan ulit, and but the thing here is malabo na din kasi feeling ko ikaw mismo that time na darating to in the future, mamimiss mo man siya, pati yung pagmamahal nandyan naman, pero andun nga sa point parang tanggap mo na na ganun nga, may isa mo na siya, hindi na pwede, hindi din tayo magiging masaya. So parang siguro hindi mo na din siya tatanggapin, parang okay na maging friends kayo, pero end na talaga yung relationship natin dalawa. So yun, I'm going to pull an oracle card. This is a love message, Whisper of Love oracle card. Forgiveness. So, forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. So, in the near future, magkakaroon din ng pagpapakatawaran or forgiveness and acceptance dito sa inyong dalawa. So, that is my reading for you. Oh, I forgot. I didn't say the signs. So, any signs can be anyway. Nakita ko naman na halos lahat ng sign nandito So, any sign, it doesn't matter. Okay. So, hindi naman to personal reading, hindi naman to zodiac sign reading. So, kung ano man yung zodiac sign niyo, as long as naka-resonate kayo dito, then this might be for you. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.